Pag calorie deficit po ang ginawa, may tendency pa din mag-stimulate ng insulin. Opo, ganito po yan. You can be in a calorie deficit, but still, yung pagkain na kinain mo is highly insulin stimulating, edi ganun pa rin po yun. Kasi pwede kasi kayong kumain ng isang bagay na mababa lang naman yung calorie niya, pero highly insulin stimulating pa rin siya. Hormonally, nasa anabolic state pa rin kayo. Having said that, low carbers talaga are also usually in a calorie deficit state. So, paano ko nasabi yan? Let's say, nung kayo po ay, hindi pa po kayo low carber, kayo po ay kumakain ng 6 times a day. So, usually, may almusal, merong morning snack, merong lunch, meron po kayong afternoon snack, may evening meal, at meron po kayong midnight snack. So, 6 na beses. Pag tayo po ay nag-low carb, mga kapatid, ang nangyayari po sa atin is, hindi na tayo masyado nagugutom, right? Because the insulin stimulation goes down. So, nawawalan ka na ng mga spikes, yung mga paganon-ganon, right? Ang mangyayari sa'yo, from 6 times a day ka na palakain, magiging timad 2 meals a day. Or, kapag yung gamay na OMAD na siya, 1 meal a day. Comparing yung 6 times a day dun sa 2 times a day na lamang kumakain, definitely magkakaroon tayo ng calorie deficit at some point dyan, no? Especially if we're mindful at mga kinakain lang naman natin, mga protein, good fat, magkakaroon po talaga. Kasi hindi na ganun kadalas yung pagkain, hindi na tayo ganun nagugutom. So you will go into a state of deficit. So low carb ka na, nagde-deficit ka pa. So then ano mangyayari? Weight loss. Pero napakahalaga po mga kapatid, again, metabolic flexibility kasi yan ang magsusustain ng lifestyle in the long term. Huwag po tayo yung mga payoyo-yoyo, ano? Sustain it. It has to be a lifestyle po, ano?